Alright mga kuys, so ngayon for today's video maglilinis ako ng sasakyan. Tips and tricks na rin kung paano ako maglinis ng sasakyan para sa mga baguhan na first timer o FW, family driver dito sa Riyadh. Ganito nga pala yung ginagawa ko kung paano ako maglinis ng sasakyan ng mga amo. Pakita ko sa inyo. Yan mga kuys, dalawang trapo na yung gagamitin ko. Isang basahan na trapo na may sabon. Pagkulain lang natin yan. At isang tuyo na trapo. Yan lang yung mga gagamitin ko. Papabulain ko muna ito. Alright mga kuys, ganito yung technique ko paano maglinis ng sasakyan dito. So ayun mga kuys, baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko nalang binasa yung buong katawan ng sasakyan at saka ko siya tatrapuan na may sabon. Ganito kasi mga kuys, dito kasi sa Riyadh, Saudi Arabia, madalang yung ulan. Kung umulan man sa isang buwan, isang araw lang naman. Kaya karamihan sa mga sasakyan dito hindi maputik, talagang maalikabok lang. Kaya ang paglilinis ng sasakyan dito hindi siya ganun kahirap. Kunting trapo lang, kunting basa ng tubig, okay na. Easy. Yung basang trapo na may sabon, yun ang unang itatapo ko sa sasakyan. Tapos susundan ko ng tuyo na trapo. Alright. Itong ganitong klaseng paglilinis mga kuys, hindi naman siya matawag na katamaran. Diskarte lang ang tawag dito. Nakita ko lang naman ito sa mga naglilinis na Indian national driver dito yung mga Indianong family driver din. Karamihan sa kanila ganito maglinis ng sasakyan. Tatrapuan ng basang trapo na may sabon at tatrapuan agad ng tuyong trapo. Hinaya ko lang naman yung diskarte ng paglilinis na ganito. At okay naman ang resulta. At saka madali kong natatapos ang isang sasakyan. Kasi dito sa bahay ng amo ko, hindi lang isang sasakyan yung nililinis ko. Ang dami kasi nilang sasakyan. 8 sasakyan ang meron dito sa bahay ng amo ko. Karamihan kasi sa mga anak niya, may tig-isang sasakyan. At kabilang na yung sasakyan na gamit ko. Naalala ko pa nga, unang dating ko dito, halos standard yung paglinis ko ng sasakyan. Loob at labas, pinapaliguan ko ng mabuti yung sasakyan. Syempre, hindi ko naman matatapos ng umaga lang lahat yun. Hinati-hati ko yun. 4 sa umaga, at pagdating naman ng hapon, 4 ulit ang lilinisin ko. Pero iilan naman sa mga sasakyan ng anak ng amo ko, sasakyan ng mga anak niyang babae, hindi ko na nililinis ang loob ng sasakyan nila kasi naman ika nga babae yung may-ari, baka may mga pribadong gamit doon. Madalas sa mga sasakyan ng anak ng amo kong babae, sa labas lang nililinis ko. At saka sa 8 sasakyan na mayroon dito sa bahay ng amo ko, ang kadalasang nililinis ko lang ay yung madalas na ginagamit, tulad nitong nililinis ko ngayon, yung sasakyan ng madam namin at yung sasakyan na gamit ko. Kasi doon sumasakay yung isang anak ng madam namin na doktora. Kasi kung ulitin ko naman yung araw-araw kong lilinisan lahat ng sasakyan, 4 sa umaga at 4 sa hapon, wala na akong time para gawin yung gawaing bahay ko. Kasi nga dito sa bahay ng amo ko, hindi lang pagmamaneho at paglilinis ng sasakyan ginagawa ko. Meron pa akong paglilinis ng bakuran, pagwawalis sa labas ng bakuran. Isa rin yung sa trabaho ng isang family driver dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mga boys, tapos na ako sa sasakyan. Salamin naman. Kaya sa mga first timer na makakaamo ng nakatira sa may apartment, talagang hindi kayo maglilinis ng bakuran.
Talagang ang gagawin nyo lang ay maglinis ng sasakyan. Pag may utos si amo nyo, mamamalingke o magpapahatid ba sa kanilang trabaho at maghatid sundo sa mga anak nila. Pero kung tulad mo, kung may among nakatira sa malaking bahay, may malawak na bakuran at may maraming sasakyan, talagang magagawa mong gawin lahat ng sinabi ko. Pero kung ayaw mo naman maglinis ng bakuran ni amo mo o ni amo nyo, nasa sa inyo naman kung susundin nyo lang yung nasa kontrata nyo. Kasi ang ibang family driver dito, lalo na yung mga hindi Filipino, ang sinusunod talaga nila yung nasa kontrata nila. Kung ikaw namang Pilipino na gusto mo na hindi ka nababagot at gusto mo nang may ginagawa, ikukusa mo na lang ang maglinis kaysa naman nakahilata ka buong maghapon tapos lang pagmamaneho mo, di ba? Nakakapagod din yun. O nakakabagot o nakakalata ng likod. Nga pala, meron lang akong gustong i-shoutout sa nag-comment sa mga na-upload kong video sa aking YouTube channel. Meron din siyang YouTube channel, ipopost ko yung pangalan at comment niya. At shoutout nga pala kay Junior Jose Yamsun 6552. Shoutout sa iyo, Kois. Ang sabi niya sa komento niya, ayos yan bro, family driver din ako dyan sa Riyadh Exit 7, pabalik na ako ngayong November 5. Ingat sa pagbalik dito, Kois, at habang nasa Pinas ka, enjoy na lang muna sa bakasyon habang kasama ang pamilya. Kasi pag nakabalik ka dito, medyo matagal-tagal ulit bago makabakasyon. Shoutout nga din pala kay Turutoy Vlog 2476. Salamat sa pagkomento, Kois. Ang sabi niya dito ay, Sir, mahirap po ba kumuha ng driver's license dyan sa Saudi? Actually, Kois, hindi naman ganun kahirap ang kumuha ng driver's license dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ako nga sa totoo lang, 2 beses ako nabagsak sa computer test. Kasi dyan, nung kumuha ako ng driver's license sa Pinas, hindi nga ako nag-exam Hindi nga ako nag-written exam. Alam mo na yung mga galawan dyan sa atin, di ba? At dyan sa atin kasi sa Pinas, pag nag-appointment ka at kukuha ka ng driver's license, isang araw lang makukuha mo na o kinabukasan ba makukuha mo na. Dito kasi, Kois, iilang appointment yung dadaanan mo sa pagkuha ng driver's license nila. Iba yung appointment mo sa practical exam, iba yung appointment mo sa computer test, then minsan iba rin yung appointment mo para sa medical. Inabutan din ako ng malapit halos 2 buwan sa pagpoproseso ko ng driver's license ko dito sa Saudi Arabia. Kasi nga appointment per appointment sila dito. Hindi nila tatapusin ng 1 araw, 2 araw ang pag-release ng mga driver's license. At dito kasi once na nabagsak ka sa isang appointment ng tinitake mo para kumuha ng driver's license, talagang another bayad yun. Kaya sa mga first timer na nandito na at nagpuproseso ng kanilang mga driver's license, mas mabuti na rin na kahit paano mag-study na rin ng batas trapiko. Wala namang pinagkaiba yung batas trapiko sa Pinas at dito sa Saudi Arabia. Halos same lang naman. Meron namang iibang kunting pinagkaiba. At saka nga pala, pagdating sa computer test, meron naman ding mga iba't ibang lingwahe. Merong mga lingwahe ng Indiano, Sudan, Bangladesh, English at saka Arabic. Kung baguhan ka, Kois, o baguhan kang dating dito sa Riyadh, Saudi Arabia, family driver ka rin, meron kang 3 months na free at pwede kang magmaneho ng wala pang driver's license. Kasama na rin yung 3 months mong free na pwede kang lumabas na walang ikama. Pero, may pero yon.
kailangan isa sa mga membro ng pamilya ng amo mo, madalas mong kasama. Mula naging family driver ako dito sa bahay ng amo ko, at ika-5 araw na nung pagdating ko dito, pinagmaneho na nila ako. At ang sabi ko, hindi pa ako pwede magmaneho kasi nga wala pa akong driver's license. At ang sabi naman sa akin ng isa sa mga anak ng amo ko na okay lang na magmaneho ka kahit wala kang driver's license. Meron kang 3 buwan o 3 months na pwede kang magmaneho ng walang driver's license basta isa sa miyembro ng pamilya ko ay kasama mo. So mga kuys, patapos na nga pala ako nito sa paglilinis ng sasakyan. Sana kung mapanood dito ng mga baguhang first timer ng family driver dito sa Saudi, ma-apply nyo itong diskarte ko sa paglilinis ng sasakyan. Salamat sa panonood at ingat palagi. Bye! Maglinis ng sasakyan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Thanks for comment, like, and subscribe. And kung ma-share nyo, thank you.